Hello, what's up mga Kanadyan? Share ko nga pala itong isang business natin mga Kanadyan. Bumili ako ng mga damit na bago tapos ibebenta natin. Unahin ko nga palang bentahan dun sa trabaho namin mga Kanadyan. Kasi nung isang linggo sinabihan ko na sila na kukuha ko ng mga damit, jacket, ganyan na ibebenta ko. Kaya yun, sabi nila na dalhin ko naman sa trabaho mga Kanadyan. Tapos na nating ilagay yung benta nating damit. Ito, pinapainit ko lang tong sasakyan tapos alis na tayo. Grabe, malamig ngayon, naulan mga Kanadyan. Maaga na pala akong pumapasok ngayon mga Kanadyan. Dati 6:30 yung simula ko. Ngayon alas 6 na hanggang 7:30 ako mga Kanadyan. 3 araw na ganun. Kailangan nating mag overtime Medyo malapit lang yung trabaho ko mga Kanadyan. Mga 8 minutes to 10 minutes. Kung traffic naman mga 15 minutes lang mga Kanadyan. Ito yung kagandahan Ayoko kasi yung malayo. Yung iba, nagbibiyahe sila ng mga 1 oras. Tapos kapag traffic pa, yun yung pinakaayaw ko Yung traffic, yung mag-aantay ka talaga mga Kanadyan. Buti dito sa amin, kahit matraffic man, mga 15 minutes lang, andun ka na rin sa trabaho. Tignan nyo naman mga Kanadyan kung gaano ako kaaga. Nagigising ako ng mga bago alas 5, tapos magpre-prepare na ako mga Kanadyan. Tapos aalis ako dito sa bahay mga 5:30 or 5:40. Tumarating ako sa trabaho mga bago 6 na mga Kanadyan. Kasi 6 AM nagsisimula na rin ako sa trabaho. Ayan mga Kanadyan, tignan nyo kung anong oras tayo nag-time in. 5:50. Tapos tignan nyo mamaya kung anong oras tayo mag-out. Ito nga pala yung benta nating mga jacket Sa mga gustong bumili, PM nyo lang ako mga Kanadyan. Sa isang jacket pala mga Kanadyan, $25 yung benta natin. Sinulatan ko na dyan Ginamit ko yung mga pentel pen dito sa trabaho. Nilalapag ko na dyan mga Kanadyan para makita nila. Tapos hinahayaan ko na lang dyan kasi si Kuya Mario yung tumutulong sa akin dyan mga Kanadyan. Shout out nga pala kay Kuya Mario. May bumili sa kanya. Then nung may bumili, binigay sa akin yung bayad. Ayan mga Kanadyan. $25. Si Ate Mayet yung unang bumili. Yung sa tagababa. 8:30 na mga Kanadyan. Nagme-merienda na ako. Tapos na rin akong mag-unload. Wala namang truck na marami. Kaya ito, umupo na ako dito sa pinagbebentahan ko. For sale jacket, 25 Canadian dollar. After break time mga Kanadyan, may dumating na truck. Kaso konti lang yung ilalagay natin. May laman na kasi. Yan, double stack yung tawag dyan mga Kanadyan. Ito yung overtime natin ngayon mga Kanadyan. Pagkatapos nito magpipik tayo mamaya. Full load to. Ayun Nasimulan ko na kanina. Tapos meron pa to. Itong mga may ganito tapos na. Yan, sinisimulan ko tong pangalawa. Itong overtime ko nga pala mga Kanadyan, ito yung sinasabi nilang peaking. Alas 3 dapat yung uwi ko mga Kanadyan. Pero ngayon, 3 araw tayo mag-overtime hanggang 7:30 na tayo. Nagtira pala ako ng mamimerienda ko kasi hindi ako nakapagdala mga Kanadyan. Yung baon ko nga pala, ano tawag dito sa Tagalog? Munggo. Munggo yata. Sa amin sa Ilocano, balatong. After kong mag-break time mga Kanadyan, 5:30 yung break namin sa gabi or hapon. Kasi ito nagrarap na rin ako ng napik ko mga Kanadyan. After natin i-wrap mga Kanadyan, ilalagay na natin sa location at bukas yan yung i-ship naman natin. Medyo matagal yung pag-pick ko mga Kanadyan kasi hindi ko pa kabisado masyado Ayun, sa wakas mga Kanadyan, 6 AM to 7:30 PM yung trabaho natin. 3 araw yan mga Kanadyan na gagawin natin. Tapos pag Huwebes, 1 oras na overtime. Pag Friday, 1 oras na overtime. Okay na yun kasi pag masobran natin sa overtime, malaki din yung makukuha nating tax. Baka pagdating ng March ba yun o May, malaki yung babayaran natin sa tax Imbis na makakuha tayo, magbayad pa tayo. Yun yung mahirap doon mga Kanadyan. Kita nyo naman, 7:30 talaga yan mga Kanadyan. Tapos na naman ang 1 araw natin na overtime mga Kanadyan. Pauwi na tayo. Nung oras na 7:30. Siya nga pala mga Kanadyan, pa-comment naman kung nanonood talaga kayo. Kung pinanood nyo to hanggang dito sa dulo, pa-comment yung
pangalan nyo o kaya kung taga saan kayo mga Canadian. Para alam ko kung may nanonood talaga ng vlog ko kasi parang wala naman yata. Kung itutuloy ko pa ba o hindi na tong pag-vlog natin mga Canadian. Kasi minsan nawawalan na rin ako ng gana talaga. Tagal-tagal ko nang nag-vlog pero wala pa rin tayong sahod. Hindi ko alam kung meron pa ba akong aantay dito sa pag-vlog natin mga Canadian.